Ngayon ay papasok tayong muli sa isang napakahalagang pag-aaral mula sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. At dito ipapakita niya ang dalawang uri ng tao na maaring nagsasabi sa kanya na mahal niya. Pero dito sa pag-aaralan natin ngayon, ipapakilala ng ating Panginoong Hesus kung sino talaga ang nagmamahal sa Kanya at kung sino naman ang mamahalin niya, pati ang ating Ama na nasa langit. Bagaman ang lahat ng mga relihiyon ay nagsasabi na mahal nila ang ating Panginoong Hesus at yun naman ay nararapat. Ngunit sa ating pag-aaralan ngayon ay ang ating Panginoong Hesus mismo ang magpapakilala sa ating lahat kung sino talaga yung tunay na nagmamahal sa Kanya at kung sino naman ang mamahalin niya at ng Kanyang Ama. Kaya dito ngayon, papasok tayo sa aklat ni Juan. Mula sa chapter 14, umpisan natin sa verse 21 hanggang 23. At dito, liliwanagin sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay na kailangang maunawaan ng bawat isa. At ganito ang kanyang sinalita. At nawa ay unawain natin lahat ito. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. So una, ipinakilala na niya na yung nagmamahal sa kanya, tinutupad niya ang kanyang mga utos. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Ito ang napakaganda. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Napakaganda ang tekstong ito. Ang sino mang tao na may pananampalataya na tumutupad sa mga utos niya, ito ang katibayan na siya'y nagmamahal sa Kanya. Ito ang pagpapatutuo na ang taong tumutupad sa Kanyang utos ay mahal nga niya ang Panginoon. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Ang ganda nito, no? Then, at siya'y mamahalin ko. Ito yung napakaganda. Sa pamagitan ng pagtupad ng isang tao sa mga utos ng ating Panginoon, ito ang pagpapatutuo na mahal niya ang Panginoon. At dito din inihahayag ng ating Panginoong Hesus na ang tumutupad ng kanyang utos ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko. At ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Itong salitang ito, ihahayag ko ang aking sarili sa kanya, ibig niyang sabihin na ipakikilala ng Panginoon sa tao na tumutupad ng kanyang utos kung sino siya talaga dito. Ipapakilala niya sa taong yon na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, may likas na tao. Sapagkat ipinanganak nga siya dito sa lupa bilang isang tao, ngunit sa kabila nun, siya ay tunay na Diyos. Ito, hindi rin basta naunawaan ito ni Judas. Kaya nagtatanong siya, ito yung kanyang tanong. Si Judas, hindi ito yung Iscariote na nagkanulo sa kanya, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Dito ngayon, hindi rin naunawaan ni Judas ang ibig sabihin nito, ihahayag niya ang kanyang sarili. No? Magpapakilala siyang tunay. Kaya ito naman ang tinanong ni Judas. At maganda naman yung kanyang tanong sapagkat ito naman ay para sa lahat ng tao naman ang katanungang ito. Ngayon, ang sagot naman ni Jesus ay ganito. Kung ang isang tao
ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Inulit niya ito ngayon. Yung nagmamahal sa kanya, ito na. Nagmamahal sa kanya, tinutupad niya yung kanyang utos. Kaya inulit niya dito, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Anumang salita ng ating Panginoon, anumang utos ng ating Panginoon, yan ay dapat tuparin ng tao mula pa man sa Old Testament at kahit sa New Testament. Basta't utos ng Panginoon, ito ay kailangang tuparin ng tao dahil ito ay utos ng lumikha sa kanya. Kaya nga dito ipinakilala niyang muli, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking ama. Inulit din niya ito. No? Inulit din niya. Kaya sabi niya ito, mamahalin ng aking ama. At dito naman, inulit din naman niya. Siya'y mamahalin ng aking ama. At kami lalapit sa kanya. At kami gagawa ng tahanang kasama siya. Wow, ito ang napakaganda. No? Ito na rin yung pangako ng ating Panginoong Hesus na gagawa siya ng tahanan sa langit na bayan. At darating siyang muli upang kunin niya at iuwi sa langit na bayan ang mga sumasampalataya sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos, sapagkat ang taong yun na tumutupad ng kanyang utos ay siyang mamahalin ng ating Ama na nasa langit. At siya'y mamahalin din ng ating Panginoong Hesus. At sa kanya din ihahayag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili mismo. Maraming mga tao, maraming mga relihiyon, no, iba't ibang mga sekta ng religion na ayaw nila ito. Ayaw to pa rin ang utos. Ito. Ngunit sinasabi nila na mahal daw nila ang Panginoon, ngunit ayaw nila ito. Ayaw. So, paano nila papatunayan ngayon na minamahal nga nila ang ating Panginoon? Samantalang ito ang pagpapatutuo, siya, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi. Ito ang pagpapatutuo, pagpapatunay na ang tao ay mahal niya ang Panginoon. Sapagkat ang nakikita lamang natin ay ang mga salita ng Panginoon na ipinasulat niya sa kanyang mga propeta at mga apostol. Hindi natin nakita ang Panginoong Diyos kahit ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa pagtupad natin sa kanyang mga utos, ito naman ang nagpapatunay na tayo'y minamahal natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang katibayan. Kaya dito ngayon, ito yung kanyang sabi, sa mga nagmamahal sa kanya na tumutupad ng kanyang mga utos, ito yung sabi niya, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ibig sabihin dito, ang Panginoon mismo ay gumawa ng tahanan. At sa tahanang yun ipinangako ng ating Panginoong Hesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ito yung ihinanda niya. Ihinanda na niya. At babalik siyang muli upang kunin niya ang mga taong nagmamahal sa kanya na tumutupad ng kanyang mga utos. So dito nakikilala natin sino ang nagmamahal, sino ang sumasampalataya na tumutupad sa utos ng Panginoon. Walang iba dyan, kundi ang Seventh-day Adventist na lang. Wala nang ibang sekta ng religion na tumutupad sa mga kautusan ng Diyos, kundi ang Seventh-day Adventist na lamang. Kaya sa mga tekstong ito, masasabi natin na napakapalad ang Seventh-day Adventist dahil sa pagpapatutuong ito ng ating Panginoong Hesus. Dito, nawa ang nasa ibang mga sekta ng religion na ayaw nila itong utos, naway maunawaan nila ang mga aral na ito upang sila naman sana patunayan nila sa Panginoon ang kanilang pagmamahal sa Kanya
sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga kautusan. At sa ganung paraan, ang pananampalataya nila, dito ay magkakaroon sila ng katiyakan na sasama, ito, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Pag ang isang tao sumasampalataya at tumutupad sa utos ng Panginoon, nakakatiyak siya na kasama siya sa tahanang gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kasama niya ang Diyos sa langit na bayan magpakailan-kailanman. Ito ang napakalaking pag-asa ng Seventh-day Adventist dahil nakilala niya ang katotohanan at pinatutunayan niya sa Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanya at pagmamahal dahil sa pagtupad ng kanyang mga kautusan. Anumang utos ng Panginoon, basta't utos ng Panginoon dapat sundin ng tao dahil ang utos ng Panginoon ay siyang buhay ng nilikha ng Panginoon. Naway naunawaan natin ang aral na ito, bagaman maikli, palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan. Unawain ninyo ang katotohanan ito upang makamit niyo ang tunay na kapayapaan ng puso at na nakakatiyak kayo na kasama kayo doon sa tahanan kanyang gagawin. Doon sa tahanan na kanyang gagawin, nakakatiyak kayo na kasama kayo kung kayo'y sumasampalataya at tinutupad nyo ang kanyang mga utos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, nawa ay manatili tayong matapat sa Kanya. Ito ang dalangin ko sa ating Panginoon para sa ating lahat. Magandang oras sa ating lahat.